bagong podcast na siguradong makaka-relate kayo. Stress Story! Yes! Finally! Dito natin mapag-uusapan lahat ng moments na bakit ganun ang buhay? Tama! Dito, kwentuhan lang tayo about sa mga real-life experiences at kalat moments. Mga bagay na minsan gusto mo lang tawanan. At syempre, may special guest tayo. Sino kaya yun? Secret lang muna kung sino. So, okay. Imagine this. Nagising ka ulit. Ubus na battery ng phone mo tapos biglang may kiss ka na. O kaya naman, group project. Pero yung mga kagrupo mo, biglang sinalang sa GC Classic. Lagi naman ganun. Araw-araw naman aga sa school yun. Tapos, pag gusto mo na lang magpahinga, biglang may magsasabi ng, meeting tayo? Like, seriously? We've all been there. Yung mga moments na gusto mo na lang magpahinga at tanong yung universe kung bakit ganito. At lahat ng yan, may isang common thing na dahilan kung bakit tayo napapagod, naiirita, at minsan gusto na lang natin umiyak. So, ayun. Ang tanong, ano nga ba ang stress? Let's find out together dito sa Stress Story! And you're back sa Stress Story. Kanina, pinag-usapan natin yung mga nakakainit-ulo moments sa life. Pero ngayon, let's dig a little deeper. Yes, kasi let's be real. Lahat tayo dumadaan dito, pero alam ba talaga natin yung stress? Exactly. Bago tayo magsimula at magseryoso, syempre, may special guest tayo. Sino yun? Very special kaya yun. Tama, ito yung tao kahit di mo na yung deadline. Chill pa rin at para mo talagang may sarili siyang time zone. What? Let's welcome Bro, what are you Josh talking about, Andrew man? Shaston. Hello mga ka-stress story. Okay lang. Kahit wala pa yung mga past due dates natin. Kasi kilala natin mag-chill lang. Sana all ganun ka-chill. Okay, let's start with the basics. Stress. Ito yung reaction ng katawan natin kapag may challenge or demand. Interesting part, hindi lahat ng stress masama. Tama, pero ito yung tinatawag na eustress or positive stress. Ito yung tipong kahit kinakabahan ka na, pero in a good way, like before an exam, performance, or first day of school, kagaya ko na, kunwari, kinakabahan ka na sa isang exam or periodic test. Tapos, pag nakita mo yung score mo na maganda naman, eustress yung tawag doon. Tama, oo yung mga may kabang halong excitement. Stress na ngayon. Kinakabahan ako. Katulad yun. Pero, let's go. Exactly. Nakaka-motivate siya at hindi nakaka-drain, hindi katulad ng ibang stress. Pero syempre, may kabaligtaran din. Yung distress, ito naman yung negative stress na nakakapagod, nakakainis at minsan nakakaiyak pa. Example, kapag ka may groupings, tapos sobrang lapit na ng deadline, tapos yung mga members mo parang sana all petics, di ba? Yung parang hindi iniisip yung grade. Walang pakialam, Diyos ko, magsasala na lang talaga ako. Tulad ng mga pagsabay-sabay ng mga requirements na pagpapasa, katulad sinabi niya. Tapos yung may mga routines din na ghoster pa, di ba? Diyos ko Lord, kung pwede lang. Classic! Then we have the chronic stress. Ito yung matagal, paulit-ulit. Para bang hindi siya natatapos, pero parang minsan mabilis. At lagi lang nandyan, hindi nawawala. Tapos yung may mga episodic acute stress pa. Yung mga feeling natin na laging may bagong lagi sa mga buhay natin. Yung parang kada linggo bago yung mga problema. Parang teleserye. May character yun. Natatakap na talaga. Totoo. Abangan ang susunod na kabanata. Vibes. At least, but not the least, acute stress. Yung biglaan, like, paano ba? Kapag tinawag ka ng teacher mo for recitation, kahit hindi ka prepared, yung basta may masabi ka na lang, boom, instant stress or parang magkaka-heart attack ka na lang. Wala akong masagot eh. Pero buti na lang na sandali lang yun, di ba? Tapos after a few minutes, okay na ulit. Parang jump scare lang sa buhay. Exactly, pero ito na nga. Nagkamadali ka ng gagaling yung stress na yan. Ba't kailangan di ganun? So ayun, hindi lahat ng stress pare-pareho at hindi lahat masama.
Depende pa rin kung paano natin i-handle, syempre. Oh. Exactly. Pero ito na nga, saan ba nanggagaling ang stress? Good question. Kasi, sa susunod nating usapan, yan mismo ang pag-uusapan natin. The content of stress. Kaya don't go anywhere, mga ka-stress story. Dahil, tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan dito sa Stress Story! And we're back, mga ka-stress story. Kanina, pinag-uusapan natin kung ano ba ang stress. Kung paano siya pwedeng maging good or bad. Pero ngayon, let's be real. Alam na natin kung ano ang stress, pero ang mas malaking tanong, saan nga ba siya nanggagaling? Exactly. Then it's time, pag-uusapan natin ang cause of stress. Yung mga bagay na araw-araw natin kinakaharap. At minsan, hindi natin alam yung dahilan na sila pala ang nagiging dahilan kung bakit pagod na pagod tayo kahit wala namang nangyayari. At syempre, kasama pa rin natin sina Denso Carmona at Damien Maturan na ready na namang maglabas ng sama ng loob. So kayo! Ready na ready. Parang group therapy na may tsikahan. Oo nga. At least dito, pwede kang mag-rant na hindi mo kailangan magbayad ng television. Okay, let's start sa pinaka-common. Academic pressure. Sino rin yung halos hindi na nagtulong dahil sa dami ng requirements? Present! Grabe! Minsan gusto ko nang mag-drop sa stress. Hindi sa subject. Ay nako, exams, projects, deadlines, plus yung constant fear na mga bumagsak, nakakatigil talaga yun ng stress. Totoo. Minsan kahit gusto mo magpahinga, guilty ka kasi dapat nag-aaral ka. Parang kapag nagpapahinga ka, may background voice sa utak mo na, uy, may quiz ka pa bukas! Exactly. Yung guilt na hindi ka makapag-relax ng buo dahil lalong nagpa-pile up ng stress. Ang ironic, no? Gusto mo maging productive, pero dahil sa stress, minsan wala ka na rin nagagawa. Next up, family problems. Yung gusto mo na magpahinga, pero may argument sa bahay. Yes, minsan, di mo na alam kung umiiyak ka ba dahil sa schools o dahil sa family drama. Combo mean. Tapos minsan, yung pressure din galing sa mismo family mo. Kaya mo yan. Dapat may honor ka. Si ganito nga, tapon. Si ganyan nga, tapon. Ayun, dagdag stress pa. Oo, kahit alam mong gusto ka lang nilang tulungan, minsan parang ang bigat lang lalong pakinggan. Right? Minsan kailangan din ng parents natin na nakaka-stress yung expectations nila. At syempre, hindi din mawawala ang financial issues. Yung wallet mo na parang laging may trust issue, ayaw magstay sa'yo. Relate! Lalo na pag-allowance day. Pero after one day, goodbye na agad. Yung tipong magkano ba yung kape mo? Tapos realization needs. Kailangan iwasan mo! Ang sakit na, kaya minsan, gusto ko na lang mag-relax. Nai-stress ako kasi ang iniisip ko ang dami kong ginagastos. Tapos, kapag may group project pa, ang baga na naman, ayun, dagdag gastos lalo. Oo, lalo na pag ikaw yung treasurer, ikaw pa pag kulang yung binayad. So, next is peer pressure. Minsan, kahit okay ka lang naman, nai-stress ka kasi feeling mo kailangan mong sabayan yung mga kaibigan mo. Exactly. Parang may invisible competition. Sino may magandang life, grades, o outfit? Social media pa talaga, no? Pag nag-scroll ka, parang lahat successful, lahat happy, tapos ikaw lang yung stress. True. Pero minsan, di naman nila pinapakita yung struggles nila. Kaya tuloy-tuloy ang nai-stress sa comparison. That's right. Kaya reminder lang, mga ka-stress stories, social media is not real life. Now, let's talk about time management issues. Yung gusto mong maging productive, pero ang ending, nagiging overwhelmed ka lang lalo. Oo, parang time is moving. Pero ako, hindi. Tsaka minsan, kahit may schedule ka na, biglang may extra task or meeting, ayun, goodbye plan. Really, lalo na kapag sabay-sabay lahat ng deadlines, parang pinagtitripan ka na ng universe.
Pero minsan, tayo rin ang may kasalanan ang hilig mag-procrastinate. Alam mo nang may deadline, pero Netflix muna. Mamaya na yan, bukas pa naman yan. At last but not the least, lack of sleep. Ito yung silent killer ng mood at focus. Walang tulog, walang gana, tapos may quiz pa kinabukasan. Congratulations! Walking zombie ka na! Totoo, at hindi lang sa academics, pati emotional health affected. Nagiging irritable, anxious, sad, or nang wala namang rason, nararamdaman mo lahat yun. Ako nga minsan nagiging emotional over TikTok eh. Sign na talaga ng pagod. Happens to the best of us. Kaya reminder lang sa lahat, sleep is not a luxury. It is a necessity. Grabe no? Halos lahat to, daily struggle natin. Parang kahit anong gawin mo, may dahilan para ma-stress. Pero at least, we know na normal to. It's part of the life. The trick is kung paano natin siya harapin at i-handle. Exactly. Awareness is the first step. Kapag alam mo kung saan nangyagaling yung stress, mas madali mo nang malalaman kung paano mawawala i-handle. At yan ang pag-uusapan natin sa next segment. The effects of stress sa ating katawan, isip, at emosyon. So stay tuned sa mga ka-stress story. Tuloy-tuloy ang kwentuhan, tawa, at kaunting rant dito sa Stress Story! And we're back mga ka-stress story. Kanina, napag-usapan natin yung mga cause of stress. Yung mga bagay na halos araw-araw natin hinaharap. Pero syempre, may mga causes, may side effects din yan. Tama, kasi pag hindi na natin nahandle ng maayos, ramdam din agad eh. Sa katawan, sa isip, at madalas sa ugali, yung mood swings. At para mas interesting ang usapan natin ngayon, may bago tayong makakasama. At sigurado, relate na relate sila. Please welcome ang ating mga special guests, the chill but always tired student, and the master of silent panic. Welcome to Stress Story. Pasok tayo po. Grabe naman kayo sa chill but always tired. Pero totoo talaga yun. Mukha lang talaga tayong kalmado. Pero sunod, grabe, sabog na talaga. Totoo naman. Siyempre, hindi halata. Pero lagi ako nagpapanik internally. But at least, kasama ko dito ngayon para ma-release yung stress ko. Perfect timing talaga. So let's dive right in. Ano nga ba yung effects of stress na madalas nating nararanasan pare-pareho? Yung una talaga dyan, mararamdaman talaga natin si physical stress siya. Yung physical effect of stress. Yung pagkasakit ng ulo, sakit yung likod, yung parang drained ka na kahit kakagising mo pa lang ng maaga. Diba? Tapos, biglang may chest pain or stomach ache. Alam mo, may sakit ka na, pero stress lang pala. Ang hirap pa kasi minsan hindi mo agad ma-realize na stress na pala. Bakit ba ang sakit ng likod ko? Tapos, after a week mo lang pagtatanto, kasi pala isang linggo ako nakaupo lang, nagpapanik dahil sa deadlines. At idagdag niyo pa yung people breakouts. Alam na kapag final week or may family drama, biglang nagsusulputan or kahit puyat ka lang dahil nag-iwa mo activities. Oh my God. Ay. Talaga, lagi nawala na siya ng physical. Ngayon naman, emotionally, ito yung part na minsan hindi natin napapansin. Oo, true yan. Yung chill ka lang, tapos bigla ka na lang mapaiyak. Kasi, sobrang stress mo talaga. Like, bakit kasi ang cute na itong asan? Dahil magkikigil ka. Tapos, yun pala, hindi na mahalata. Hindi na nahahalata, napagod ka na pala. Oo. And then kapag sunod-sunod yung problems, parang super bilis mong ma-trigger kahit sa maliliit na bagay. Oo, parang emotional disorder lang. Isang text lang, mood swing agad. Tapos, mentally mawawala yung focus natin. Yung nagbabasa tayo ng model reviewer, tapos parang nakalimutan na agad natin. Ako yun. Tapos may memory gap pa. Yung tipong, bakit nga ulit ako nandito kahit 10 seconds pa lang nakalipas? Relate na relate. Stress really messes
with your brain. Kaya minsan, kahit gusto mong mag-aral at mag-focus, wala kang energy. Mental fatigue is real. Ay, super. Eh, syempre, may behavioral effects din. Yung tulog mo, kain mo, pati social life mo, naaapektuhan sa araw-araw na stress. Oo. Minsan, sobrang tahimik ka na lang, tapos minsan, sabog ka na talaga. Grabe. Tapos yung tulog. Either sobra ka sa tulog or wala kang tulog. Yung iba, gusto na lang matulog buong araw. Pero kahit tulog na, pagod pa rin pagising. Hindi na tawag nilang tulog na may kasamang sweet dreams. Stress Nakakapagod kahit sa panaginip. Oo, minsan nga, gusto mo na mag-content, pero wala ka talagang gana, as in. Kaya dyan pumapasok yung importance ng coping mechanism. Kasi kung hindi mo ayusin, tuloy-tuloy lang yung cycle. Kung hindi mo i-handle, igagaya mo lang sa ibang sobrang stress, bibigay pa. Ayan. Alright. Let's talk about coping mechanism. Yung mga paraan natin para makabawi o makapagpahinga mentally and emotionally. So, ano yan? May dalawa talagang klase. Yung adaptive and maladaptive. Right. Yung adaptive coping yung healthy ways. Gaya ng pag-exercise, journaling, listening to music, and simply taking breaks. Minsan, simpleng me time lang, effective na. Kahit short walk or silent coffee moment, malaking bagay yan. Yung i-enjoy mo lang yung oras mo para sa sarili mo. Walang ibang iisipin. So, true yan. Yung maladaptive coping naman. Yung talaga yung comfort. Tapos, long term na siya. Yung nakakasama rin, gaya ng sobrang pagkain, pag-humor, and just scroll sa TikTok. Yung parang, tawag dito. Oo, nag-doom scroll. Guilty ako dyan sa scrolling part. Yung tipong gusto mo lang i-distract sarili mo, pero 2 hours later, stress ka na ulit kasi wala ka pa natapos. Sino ba naman hindi? Pero tama ka. Importante rin na piliin mo yung coping mechanism na ginagamit mo kapag ka na-stress ka. At may iba pa bang style ng coping, di ba? Oo. May problem-focused coping ba? Kung gusto mong masolusyon yung issue mo, gusto mo. Halimbawa, gumagawa ka ng schedule para sa deadlines mo, parang time management at management. Yes, and then meron din tayong emotion-focused coping naman. Kung gusto mong pakalma yung sarili mo, like deep breathing, meditation, or journaling. Tapos may meaning-focused coping. Hinahanap ko yung purpose ng situation. Parang, siguro may dahilan talaga kung bakit ako dumadaan dito. At syempre, social coping. Humihingi ka ng tulong sa iba. Minsan, simpleng rant lang sa kaibigan, pero gumagaan yung pakiramdam mo. Kasi minsan, hindi mo kailangan ng advice. Ang kailangan mo, listener, yung makikinig Oo. sa'yo. Exactly talaga. Coping isn't about escaping. It's about managing and recovering. Ang ganda na, no? Pero teka, paano mo malalaman kung normal stress ba to? Or warning sign na ng burnout? Actually, that's a good question. Kasi kahit minsan, hindi mo na namamalayan na yung stress mo, chronic na pala. Usually, may signs na sobrang pagod ka na talaga. Lack of motivation, naiintabi ka na, tapos feeling mo kahit anong gawin mo, wala talagang problem. At kapag dumating ka na sa point na pati yung mga dati mong ginagawa, hindi mo na magawa, wala ka ng energy, that's a red flag. Kaya importante talaga makinig sa sarili mo. Kung pagod ka, magpahinga, hindi mo kailangan maging productive all the time. Oo, rest is a part of productivity too. Hindi siya reward, necessity siya. Ang dami natin natutunan today, mga ka-stressors. From the effects of stress, physically, mentally, and emotionally, hanggang sa healthy coping mechanisms. Tansaan, stress is normal, pero dapat alam mo kung paano siya i-manage bago siya mismo ang mag-manage sa'yo. At kung feeling mo na sobrang bigat na, don't hesitate to reach out sa mga friends mo, family, or even sa counselors. Hindi ka nag-iisa. Taking care of your mental health doesn't make you weak. It makes you wiser. Beautifully said. At ang susunod nating episode, ang pag-uusapan natin ang warning signs of stress.
paano mo malaman na kailangan mo nang magpahinga at paano ka makaka-recover? So mga ka-stress stories, stay tuned! Dahil tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan, tawanan, at konting therapy session dito lang sa Stress Story! Yes, mga ka-stress story, please welcome our special guest, mga certified stress survivors na siguradong makaka-relate kayo. Una, isang student na laging ng deadlines. At pangalawa, isang friend na halos kami na lang ang naman ng katawan. Guilty as charged. Welcome to Stress Story. So ayan, let's start. When we talk about warning signs of stress, ano ba yung unang pumapasok sa isip niyo? For me, physical symptoms talaga. Like headaches or yung mga feeling na parang ang bigat-bigat ang katawan mo, kahit kakagising mo lang. Minsan, sumasakit yung likod or yung bato ko. Tapos, alam ko na stress na ako. Same. Ako naman, siguro emotional side. Madali akong mainis or maigta. Kahit sa mga maliliit na bagay lang. Minsan nga, di ko na talaga sinili ko talaga pag sobrang stress. Parang ngayon, kasi hindi ko manilig mo. Hindi na ni Carl. Hindi na ni Carl. Uy, siya talaga kumindot ng Oo, kasi totoo yan. Stress doesn't just affect our mind. It also shows paano ito makakapasok sa budget, emotions, according sa studies. Ang warning signs kaya pwedeng maging physical, emotional, cognitive, and behavioral. Right. Physically, you might experience headaches, muscle tension, chest pain, o minsan stomach issues. Emotionally naman, nandiyan yung nagiging irritable ka, yung anxiety, or even feeling isolated. Tapos, cognitively, hirap ka mag-focus o makapag-decide sa mga bagay-bagay. Minsan, parang tulala ka na lang sa harap ng laptop mo. Tapos, behaviorally naman, mapapansin mo rin na nagbabago ka. Kunwari, minsan malakas kang kumain. Tapos, minsan hindi ka na kumakain. O kaya naman, nagiging zombie ka na kasi wala ka ng Huwag na kumain. Oh, Ayan na. at ang mas nakakatakot pa is, minsan hindi natin siya napapansin agad. We think normal lang to, pero yun pala, yung body na natin is umiiyak na para natulog. Tama. So, let's get real. May time ba na sa buhay nyo na sobrang overwhelmed kayo sa stress at napapansin nyo na yung mga signs? Oo naman, marami. Kagaya na lang nung last exam natin nung first quarter. Grabe, halos parang hindi na ako nakakatulog ng parang almost 2 weeks or 3 weeks na ako hindi makatulog. Tapos, sobrang sakit pa ng ulo ko. Tapos, parang lagi pa akong kabado. Akala ko feeling pagod lang yun. Pero, parang I was mentally and physically exhausted na pala. Same experience. Nung sabay-sabay naman yung projects at saka at yung family problems, naging irritable ako sa lahat talaga. Nakakahiya man, pero umabot sa point na nagagalit na lang ako ng walang reason. Doon ko na-realize talaga na hindi na talaga talaga. And that's the reason why awareness is important. Kasi once we recognize the signs, mas madali nating mamamanage yung stress bago ka lumala. Tama. Speaking of management, syempre hindi tayo pwedeng mag-end dito lang kasi knowing the signs is one thing, pero knowing how to handle them is another. Yes, so our fellow high school students out there, Yes, so for our fellow high school students out there, here are some simple but effective tips to manage stress and stay balanced. First, practice good time management. Gumawa ng schedule na may balance sa study, time, at rest. Huwag ipunin ang task, hati-hatiin ng small steps. Hindi yung mamaya na yan,
Isang buong araw nagpapahinga ka lang, yung 2 oras bago matulog, saka gagawa. Galing mo. Second, take care of your body. Get enough sleep, eat nutritious foods, and exercise regularly. Sobrang laking tulong niya to handle stress better kahit meantime lang or simpleng jogging dyan sa ubad pagka wala kang ginagawa. Kahit umulan, perfect. And of course, stay connected with your support system. Minsan, kailangan mo ng kausap like your family, friends, or yung mga kasama mo sa buhay. At malaking ginawa, magiging malaking ginawa na yun para sa'yo. Tama. At huwag talaga natin kalimutan gumawa ng mga bagay na magpapasaya sa atin. Like hobbies, music, journaling, or kahit simpleng paglalakad lang sa labas ng bahay. Perfect decision. Balancing academics and personal life is really the key. Kasi kapag puro aral, nakaka-drain nun, mauubos ka kagad. Pero utak mo dyan. Diba? Pero kung puro chill lang, baka academics naman ang maapektuhan. So always remember, a healthy balance means a healthy mind and body. At yan ang magdadala sa'yo sa long-term success, both in and out of school. At dahil napag-usapan natin yan, sa next segment, lalabas naman tayo ng studio. Yes! Pupunta tayo sa mismong campus para makapanayam ang ilang estudyante tungkol sa kung paano nila hinaharap ang stress sa araw-araw nilang pamumuhay sa FEU. So stay tuned mga ka-stress story, dahil next up, Campus Chikahan, Real Talk on Stress. Dito lang sa Stress Story! What are the main sources of stress in your daily life, and how do you usually deal with them? The main sources of my stress primarily is my work, how I deal with it. I will take a walk so that I can clear my mind, and some exercise, sleep early like that, and prioritize my physical and mental well-being. Question number 2. How do you know when stress is starting to affect your mental or physical health? When I cannot sleep and always think about my problems, that is when I know that I'm building stress, especially when I'm always anxious. Question number 3. What strategies or habits help you manage stress and stay balanced? I personally take deep breathing to calm myself and take a walk to clear my mind. Last question. What advice would you give to someone who feels overwhelmed and doesn't know how to handle stress? Take it easy. Don't take the problems seriously, and eventually the problem will be solved, and prioritize your mental health and physical well-being. Grabe, ang dami natin natutunan sa interview natin kanina. Ang dami real experiences ng estudyante, talagang nakaka-relate lahat. Totoo, ang refreshing kung paano nila hinaharap ang stress sa school at pati na rin sa personal life. Nakaka-inspire kasi kahit pagod, tuloy-tuloy lang sila like fighting. And now, mga ka-stress story, para naman sa ating Q&A segment, we want to hear it from you. Yes! If you got any questions or thoughts about stress, self-care, or even personal growth, huwag kayong mahihiyang mag-share sa amin. You can message us or leave a comment on our official social media pages. Hanapin lang ang Stress Story sa Facebook, Instagram, or TikTok. At syempre, baka yung tanong mo, mapili namin for our next episode, kaya stay tuned dahil your story and questions might be featured next. We really love hearing from you guys. Kasi every message, every story reminds us that we are all this together. Pero syempre,
bago tayo tuluyang matapos, gusto muna namin magpasalamat sa ating special guest na sumama sa atin today. And super thank you talaga sa kanila kasi we appreciate how they open up about stress and how they use their coping mechanisms and even the funny side of it all. Hindi madali magkwento ng ganun, pero they did it with so much honesty and good vibes. Tama! Nakakatuwa kasi habang nag-uusap tayo kanina, ramdam ko na lahat tayo nakaka-relate. It's comforting to know that even though stress is part of our daily lives, we can still find ways to cope and grow from it. Kaya naman, sobrang thank you sa ating guests for sharing your experiences and energy with us. You made this episode extra special and inspiring too. At sa ating mga listeners, thank you rin for joining another episode of Stress Talk. Sana marami kayong natutunan, lalo na tungkol sa warning signs of stress at kung paano ito manage ng healthy. Remember, stress is something everyone experiences, pero it affects people differently. The key is to learning to how to handle and it in healthy ways through rest, balance, and self-care. So to all students listening, take breaks when you need to. Talk to someone you trust, make time for the things that makes you happy. Balancing school and life isn't easy, pero possible yan with the right mindset. Again, maraming salamat sa ating mga guests and to all our listeners. You are all part of the Stress Story family now. Keep going, keep growing, and always remember, every stress has a story to tell. So, This is Stress Story, where every stress becomes a story of strength. Parang burn out. Before finals week pa lang. Finals week? Ano ba yung lagi finals week? Isa pa? Yes, parang burn out before finals week. Finals week. Tingnan naman, gabi ko. Tatlo yan, mamaya. Tatlo na lang nawala na yung sinabi ng yes para sa Yes, minsan di ko alam. Hindi mo alam. Tandaan na yan. Okay lang kapag hindi mo mabasa. Okay lang na magpasa ulit. Tapos masahin mo. Ulit. 1, 2, 3, go. Pwede kami, lagyan mo sa energy. Ano na yung 1, 2, 3. At least, but not the least. 1, 2, 3, go. Sorry. Galing! Let's start muna at game ay maturan. Kaya di na naman magabas ng sama ng loob. Ano? Mic pa tayo. Siyempre wala, bobo. Sabi ko lang, pang-group therapy. Pero may siyempre, mag-uusap kayo. Dito ko ito, Mark. Yung, huwag na yan. Okay na. Okay, ito, guess one na. Guess one. Okay. Hindi na. Ready na ready? Parang group therapy, pero may chika. Ulit. Gusto ko para mag-edit ha? Kumain na yung Shopee. Wala ka pero yun. Yung Shopee. Hindi pa pinabasa. David. Guess one. Ready na ready? Wait, ako ulit. Ready na ready? Parang group therapy, may chikahan. Oo nga, at least dito, pwede ka mag-grant na hindi mo kailangan kong bayad ng session fee. Session daw.
Segment 1. Ulit! Yun! No! Takina lang, ready? Ready, ready. 1, 2, 3, go. Ready na ready. Mga group pero may namiikaan. Oo nga. At least dito, pwede ka maglaan na hindi mo kailangan. Mabayad ang sarili. Next. Sige, bakit? Dito, Go, Messi. Okay, so let's start with the most common one, academic pressure. Sino dito halos hindi nakatulog sa dami ng requirements? Present! Yes! Minsan, gusto ko naman mag-drop. Stress na sa ay, bubo. Utang ina mo, dumobo ka, halos stress. Ikaw na lahat ng bloopers natin may mura. 1, 2, 3, go. And then back to stress story. Kanina pinag-usapan natin yung mga nakaka-influence moments and yung mga... Pwede na. Ay, Para ma... Ayan. pwede ko na. Hoy, ingay nyo! Ano ba yun? Hindi. Baba pa yun. Ayan. Okay, guys. Feeling ko na pagkakad na siya. Okay, 1, Yung yun. Ayan. Ayan. 1, 2, 3. Oh my God! 1, 2, 3, go. And we're back to stress story. Kanina, pinag-usapan natin yung mga nakaka-influence moments ng life. Pero ngayon, let's dig in a little deeper. Yes, kasi let's be real. Lahat tayo dumadaan dito. Pero alam ba talaga natin kung ano lang ang stress? Exactly. Ano ba dapat? Exactly. Pero bago tayo magselos, syempre may kasama tayo isang super special guest today. Super special na ba? Okay, kasama. Ito yung tao para sa'yo. Mag-detect ka na. Sino pa niya tatay sa time zone? Please welcome. Ano ba pangalan mo? 1, 2, 3, go. And we're back to stress story. Kanina, pinag-usapan natin yung mga nakaka-influence moments sa life. Pero ngayon, let's dig a little deeper. Yes, kasi let's be real. Lahat tayo dumadaan dito. Pero alam ba talaga natin kung ano ang stress? Ano ba yun? Exactly. Pero bago tayo magseryoso, syempre may kasama tayo super at nag-iisang special guest today. Super na special. Super special talaga. Tama. Ito yung tao kahit may deadlines na chill pa rin. Para bang may sarili siyang time zone talaga. Please welcome, Josh Andrew Sasson. Hello, mga ka-stress story. Chill lang yan, Ano syempre. ba guys? Habang hindi pa dyan yung mga... Hindi pa dyan yung mga... Pangay, huwag magpapani. Sana all chill. Okay, let's start with the basic stress. Ito yung reaction ng katawan natin kapag may challenge or demand. Or interesting part, hindi lahat ng stress masama. Fuck! Eh, ba yan? Okay, natural na yung tao. Galing ko tayo, isip mo yan. Cut. Dami ko kailangan. Ads muna, sir. Kaya mo, kasi naman na. Hindi, ako check. Chokman sa akin. Buhay ko ba? Sa akin, nung isa dami ko. Baka magkabigas. Baka magkabigas. Jasman. Ano? Bilis ka, Marisol. Dito na to. Okay, nakain talaga yun. Kaya mo lang yung sukay pa. Wala siguro rice cooker sa Silvio. Uy, natin. Wala rice cooker sa kapatid. Sabay mo, ang mo pagkain mo, tanging Angel's Pizza araw-araw kan. Yung Silvio, mayaman yun. Ano mo? Kakanin ka pa, laki lang yan. Mga third my dad. Uy, ayun, tapos mani. Yan, yan. Ano? Wala sa'yo, may Spanish. Tapos, speed. Ayaw yan, speedboard sa mga. Ilan? Sana. Ano daw? 1.9.60. Ano, may lang kan. Ay, nakakang may bago. Okay na daw. Okay na to, apat ng kontra. Uy, Jason! Yan na, Okay, ba? 1, 2, 3. Uy! 1, 2, 3, go. And we're back, mga stress story. Kanina, pinag-usapan natin kung ano nga ba ang stress at kung paano siya pwede maging good or bad. Pero ngayon, let's be real. Alam na natin kung ano ang stress. Paano ang mas... Ha? Ano daw? Pero ang mas... Uy! Okay, kagat. Okay, 1, 2, 3, go. And we're back, mga stress story. Kanina, pinag-usapan natin kung ano nga ba ang stress at kung paano siya pwede maging good or bad. Pero ngayon, let's be real. Alam na natin kung ano ang stress. Pero ang mas maraming tanong, saan nga ba siya nagagaling? Exactly. Kaya this time, pag-usapan. Okay, 1, 2, 3, go. And we're back, mga stress story. Kanina, pinag-usapan natin kung ano nga ba ang stress at kung paano ito magiging good or bad. Pero ngayon, let's be real. Alam na natin kung ano ang stress. Pero ang mas maraming tanong, saan nga ba siya nagagaling? Exactly. Kaya this time, pag-usapan natin ang cause of stress. Yung mga bagay na araw-araw natin kinakaharap. Minsan, hindi natin mapalagay. Ang bilis mo, guys. Pagkano na, ulo kanina eh. Okay, 1, 2, 3, go. And we're back, mga stress story. Kanina, pinag-usapan natin kung ano nga ba ang stress at kung paano siya pwede maging good or bad. Pero ngayon, let's be real. Alam na natin kung ano ang stress. Pero ang mas maraming tanong, saan nga ba siya nagagaling? Exactly. Kaya this time, pag-usapan natin ang cause of stress. Putang ina mo. Ang ina mo. Nakakabad trip ka.